Si Charlene Gallego, na ipinanganak na Charlene Williams, ay ipinanganak noong October 10, 1956. Siya ay nag-iisang anak ng mag-asawang Mercedes at Charles, na kabilang sa isang middle-class na pamilya. Sa kanyang kabataan, nakuha ni Charlene ang lahat ng bagay na maaaring hilingin at mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang. Siya ay isang mahusay na mag-aaral sa paaralan na inilarawan bilang matalino ngunit mahiyain. Bukod dito, siya ay isang talentadong violinist at alam ng kanyang mga magulang na may malaking potensyal siya sa buhay, lalo na kung pagtutuunan niya ng pansin ang kanyang mga layunin. Ngunit nagbago ang lahat nang pumasok siya sa kanyang kabataan. Nawala sa kanyang kontrol ang kanyang buhay dulot ng mga problemang kaugnay ng alak, droga at pagsusugal. Nang umabot siya sa edad na 21, siya ay ikinasal at dumaan sa 2 diborsyo. Pinatakbo rin niya ang sarili niyang negosyo, isang tindahan ng mga bulaklak at kagamitang pambahay na tila itinayo sa tulong ng kanyang mga magulang. Kasabay nito, nag-enroll siya sa mga klase sa universidad noong September 10, 1977, bago pa man siya mag-21. Sa Sacramento, California, nakilala ni Charlene si Gerald Gallego, isang career criminal na may mahabang record ng mga kasong kriminal. Si Gerald ay ipinanganak noong July 1946 at lumaki sa isang lugar na puno ng karahasan. Ang kanyang ina ay isang sex worker at ang kanyang ama ay isang kriminal din. Ang kanyang ama ang naging unang tao sa Mississippi na na-execute sa gas chamber matapos pumatay ng 2 pulis habang tumatakas mula sa bilangguan. Sa edad na 6, nagsimula nang magpakita si Gerald ng mga kriminal na aktibidad tulad ng pagnanakaw. Sa kanyang pagtanda ay naging mas seryoso ang kanyang mga kaso, kabilang na ang panghahalay, incest at pagnanakaw ng sasakyan. Sa panahon na nakilala ni Charlene si Gerald, siya ay naaresto na ng 23 beses at nakulong dahil sa iba't ibang mga krimen. Si Gerald ay nagtrabaho bilang bartender at truck driver. Siya ay ikinasal ng 7 beses, kabilang na ang 2 beses sa parehong babae, ngunit ang kanyang mapang abuso at marahas na ugali ay humantong sa mabilis na pagkasira ng bawat relasyon. Noong si Gerald ay 12 years old, hinalay niya ang isang 6 years old na batang babae na nagresulta sa pagkakasentensya niya sa California Youth Authority Facility. At sa kanyang pagtanda, minolestya niya ang kanyang sariling anak na babae, pati ang isa nitong kaibigan. Kasal pa rin siya sa dati niyang asawa nang pakasalan niya si Charlene. Sina Gerald at Charlene ay mabilis na nagkasundo at sa loob ng 1 linggo, sila ay nagsama na. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto ni Charlene na si Gerald ay controlling at manipulative. Ayon sa mga ulat, maganda ang kanilang buhay sexual sa simula ng kanilang relasyon, ngunit nagbago ang lahat ng aminin ni Gerald na nahihirapan siyang tayuan sa kanyang partner. Dahil nagpapantasya siya na pinahihirapan ang kapareha, habang nakikipagtalik sinubukan nilang gumawa ng roleplay ngunit hindi ito nagtagumpay. Nagsimula si Gerald magplano ng unang pagpatay. Noong mga panahong iyon, 2 buwan nang buntis si Charlene, ngunit nagdesisyon siyang magpalaglag dahil ayaw ni Gerald na maging amang muli. Noong September 11, 1978, nawala ang 17 years old na si Rhonda Sheff at ang 16 years old na si Kippy Vaught mula sa Sacramento's Country Club Plaza Shopping Center. Inakit ni Charlene ang 2 teenager sa kanilang 1973 Dodge van sa pamamagitan ng pag-aalok ng marijuana at pumayag sila. Nang sumampa sila sa likod ng van, sinalubong sila ni Gerald na itinutok ang isang .25 caliber na baril sa kanila, tinakot sila at saka itinali. Inutusan ni Gerald si Charlene na magmaneho patungo sa Sierra Nevada Mountains. Habang papalayo sila mula sa kabihasnan, inutusan ni Gerald si Charlene na huminto sa isang liblib na lugar. Doon, inakay niya ang mga teenager palayo at isa-isa silang hinalay. Pagbalik sa van, sinabi niya kay Charlene magmaneho papunta sa bahay ng kaibigan nito upang makapag-establish ng alibay. Idinagdag pa niyang ibalik nito ang mga babae sa sasakyan. Sinunod ni Charlene ang mga utos ni Gerald at pinilit si Kippy at Rhonda na sumakay sa likod ng sasakyan. Habang papunta sila pabalik ng Sacramento, pinahinto ni Gerald ang sasakyan, pinababa ang 2 babae, binaril at saka iniwan. Nagdesisyon sina Charlene at Gerald na pinakamainam na magtago muna, kaya't umalis sila ng California
at pansamantalang nanirahan sa Reno, Nevada. Samantala, inutusan ng mga magulang ni Charlene ang kanilang anak na nakawin ang mga birth certificate ng kanyang pinsan upang makuha ni Gerald ang mga dokumentong kailangan niya para makahanap ng trabaho. Nakakuha din siya ng lisensya sa pagmamaneho gamit ang bagong pangalang Stephen Fail. Sa Reno, nagkaroon ng regular na trabaho ang mag-asawa at namuhay ng karaniwang buhay. Nagpakasal din sila sa panahong iyon, ngunit ang kanilang pamumuhay na malayo sa krimen ay pansamantala lamang. Noong June 24, 1979, dumalo ang mag-asawa sa Washoe County Fair kasama ang 14 years old na si Brenda Judd at 13 years old na si Sandra Colley. Papauwi na ang dalawang babae nang harangin sila ni Charlene sa paglabas ng fairground. Tinanong sila ni Charlene kung nais nilang tumulong sa pamamahagi ng mga leaflet at nangangako siyang babayaran sila para sa kanilang oras. Pumayag ang dalawang babae at sumunod kay Charlene. Habang papunta siya sa isang van para mangolekta pa ng mga leaflet, pinasakay niya sa van ang mga babae. Ilang sandali pa, nakatingin lang si Gerald sa malayo. Pumunta siya sa sasakyan tulad ng dati, may bitbit na sandata, at pinagbantaan ang mga babae bago sila itali. Pagkatapos, nag-drive si Charlene patungo sa Interstate 80, ngunit huminto muna siya sa isang hardware store kung saan bumili sila ng martilyo at pala. Pagbalik sa sasakyan, nagmaneho si Charlene patungo sa isang burol at medyo liblib na lugar. Habang nasa likod ng van, minoles siya ni Gerald ang dalawang babae. Tulad ng nangyari sa nakaraang krimen, dinala ng mag-asawa ang sasakyan sa isang liblib na lugar at dinala isa-isa sina Brenda at Sandra sa isang spot kung saan sila pinatay gamit ang bagong bili niyang shovel. Inilibing ni Gerald ang mga katawan. Kinabukasan, nilinis ni Charlene ang van upang alisin ang anumang bakas ng forensic evidence na iniwan ng mga biktima. Itinago ni Gerald ang pala at martilyo na ginamit niya at bumalik ang mag-asawa sa Sacramento. Ilang buwan matapos nilang makabalik sa California, nagkaroon ng isang affair si Gerald na alam ni Charlene. Ngunit mabilis ding nawala ang kasiyahan nito at hindi nagtagal ay nagsimula ng maghanap si Gerald ng panibagong biktima. Mga 20 minuto mula sa Sacramento ay ang Sunrise Mall sa Citrus Heights. Pinili ng mag-asawa ang lokasyong ito bilang kanilang susunod na hunting ground. Noong April 24, 1980, pinili nila ang dalawang 17 years old na babae, sina Stacy Ann Redican and Karen Chipman Twiggs bilang kanilang mga bagong biktima. Tulad ni Kippy at Rhonda, sina Stacy at Karen ay dinala sa likod ng van sa pangakong bibigyan sila ng droga. Pagkatapos, sinindak ni Gerald ang mga babae habang hawak ang isang baril. Nagmaneho si Charlene patungong Interstate 8 habang pinagsasamantalahan ni Gerald ang dalawang babae. Pagkatapos, nagtungo sila sa Limerick Canyon kung saan nila pinatay ang kanilang biktima. Habang pauwi, itinapon ni Charlene ang martilyo ng kanyang asawa sa bintana. Sa panahong ito, muli na namang nabuntis si Charlene, subalit sa pagkakataong ito, mukhang natuwa si Gerald sa balita at nagpasya ang mag-asawa na ituloy ang pagbubuntis. Noong July 7, 1980, habang nagbabakasyon sa Oregon, muling gumawa ng krimen ang dalawa. Habang nagmamaneho sa isang highway, napansin nila si Linda Aguila, 21 years old at buntis, na pauwi mula sa pamimili. Inalok nila siya ng sakay na tinanggap naman ni Linda. At si Charlene ang nagmaneho ng sasakyan habang si Linda ay inaabuso sa likod nito. Matapos makahanap ng lugar na pwedeng huminto, bumaba si Charlene mula sa van at naglakad-lakad habang hinihintay si Gerald na matapos. Nang matapos si Gerald, dinala niya si Linda sa isang liblib na lugar, pinukpok ng bato at saka sinakal hanggang sa mawalan ng hininga. Natagpuan ang katawan niya kalaunan ng buwan na iyon sa isang mababaw na libingan sa labas ng Gold Beach, Oregon. Bagamat may isang saksi na nakita siyang pumasok sa hindi kilalang van, pinaniniwalaan ng mga awtoridad na ang kanyang kasintahan, na kilalang bayolente, ang nasa likod ng krimen. 9 na araw pagkatapos nito, nagpalipas ng gabi ang mag-asawa sa isang bar na tinatawag na The Sail Inn sa West Sacramento. Umalis sila nang magsara ang bar, ngunit naghintay sa labas sa paradahan para sa bartender, isang batang babae na si Virginia Muchel, dahil nahulog ang loob ni Gerald sa kanya.
Nang umalis si Virginia sa kanyang trabaho, pinilit siya ni Gerald na sumakay sa van gamit ang baril at hindi tulad ng kanilang mga nakaraang krimen. Nagtuloy-tuloy sila pauwi, imbes na pumunta sa isang liblib na lugar. Nang pumasok si Charlene sa loob ng bahay, nahuli pa niyang ginagahasa ni Gerald si Virginia. Nakitang-kita ang kalagayan niyang labis na nakakaawa. Matapos siyang patayin sa pamamagitan ng pagsakal, itinapon ang kanyang katawan sa tabi ng isang lawa. Ang mga kalansay ng biktima, na nakagapos pa gamit ang nylon na pangingisda, ay natagpuan 3 buwan ang nakalipas sa labas ng Clarksburg. Ang mga piraso ng tali na nakakabit sa leeg ng biktima ay ginamit bilang ebidensya ng kamatayan. Ang mga regular na customer ng The Sail Inn ay nagsabi sa mga investigador na may magkapareha na dumaan noong nakaraang gabi, sina Gerald at Charlene. Nahanap ng mga awtoridad ang mag-asawa at inamin ni Gerald na nandun sila sa bar, ngunit sinabi niyang wala silang kaalam-alam sa nangyari kay Virginia. Samantala, nagbigay si Charlene ng isang kahina-hinalang komento tungkol sa kung paano sila nag-fishing ng araw na iyon. Napansin ng mga investigador na ginamit ang fishing line upang itali ang mga kamay ni Virginia. Gayunpaman, hindi ito sapat na ebidensya upang magsampa ng kaso kaya't mabilis na natigil ang investigasyon. Matapos ang insidenteng ito, naging lalong marahas at galit si Gerald kaya't naghiwalay ang mag-asawa at lumipat si Charlene sa bahay ng kanyang mga magulang. Sa panahong ito, umalis si Gerald sa bayan at nagsimulang makipagkita sa ibang babae. Ngunit pagdating ng simula ng Nobyembre, bumalik siya sa Sacramento at ninais na makipagkita kay Charlene. Pumayag siya at noong November 1, hiniram nila ang Oldsmobile ng mga magulang ni Charlene at nagpunta sa isang bar. Dito sinabi ni Gerald na nais niyang magkaroon ng isa pang alipin, kaya't nagtungo sila sa shopping center sa Arden Fair. Nagulat si Charlene nang umalis ang kanyang asawa sa sasakyan at bumalik na may kasamang 2 estudyante mula sa universidad, sina Craig Miller at Mary Sowers. Pumasok sila sa sasakyan at nanatiling tahimik habang itinutok ni Gerald ang baril sa kanila. Ngunit nang malapit na silang umalis, nakita sila ng isang kaibigan ni Craigs na nagtanong kung anong ginagawa nila. Hindi nag-atubiling sagutin ni Charlene at mabilis na inatras ang sasakyan. Binilisan ang takbo upang makalayo. Ngunit mabilis ang kaibigan ni Craigs at isinulat ang numero ng plaka at inireport ang insidente sa pulisya. Samantala, dinala ni Charlene ang magkasintahan papuntang El Dorado County hanggang sa utusan siya ni Gerald na huminto. Pagkatapos ay pinilit palabasin ni Gerald si Craig at binaril ng 3 beses. Pagbalik nila sa Oldsmobile, ipinag-drive ni Charlene sila papunta sa kanyang bahay kung saan dinala niya si Mary sa silid tulugan at saka pinagsamantalahan. At nang makatapos si Gerald, ay nag-drive si Charlene sa isang tagong lugar kung saan binaril si Mary hanggang sa mamatay. Pagbalik nila sa bahay ng mga magulang ni Charlene kinabukasan, natuklasan nilang alam na ng pulisya ang nangyari. Iniwan ni Gerald si Charlene upang siya na lang ang sumagot sa mga tanong. Sinabi ni Charlene sa mga investigador na siya at ang kanyang asawa ay nanood ng pelikula sa kanyang pulang sasakyan, ngunit itinuro ng mga pulis na hindi gumalaw ang sasakyan buong gabi. Kaya't sinabi niyang hindi niya matandaan dahil siya ay lasing. Samantala, nagdesisyon si Gerald na ilipat ang katawan ni Craig, ngunit natagpuan na ito malapit sa Bass Lake, California. Sa takot na makulong, nagdesisyon ang mag-asawa na tumakas sa estado. Nag-drive sila papuntang Reno, iniwan ang kanilang sasakyan, at sumakay ng bus patungong Salt Lake City, Utah. Sa Sacramento, nakilala ng kaibigan ni Craig si Gerald mula sa isang photo lineup at ibinunyag ng mga magulang ni Charlene ang tunay na pagkakakilanlan ng kanilang son-in-law. Nadiskubre rin ng mga investigador na ang mga bala na natagpuan sa katawan ni Craig ay tumugma sa mga bala na ipinutok ni Gerald sa kisame na kanyang pinagtatrabahuhan. Sa Utah, tumawag si Charlene sa kanyang mga magulang at humingi ng pera na ipinadala nila sa kanya. Matapos nito, lumipat ang mag-asawa sa Denver, Colorado at pagkatapos ay sa Omaha, Nebraska. Dito muling humingi si Charlene ng pera mula sa kanyang mga magulang. Nagbigay sina Mercedes at Charles
Ngunit ipinaalam nila sa FBI na naghanda at naghintay sa mag-asawa sa isang Western Union office kung saan sila inaresto. Pagkatapos silang ibalik sa California, parehong hindi nag-plea ng guilty sina Gerald at Charlene sa mga kasong isinampa laban sa kanila. Ngunit nakipag-ayos ang mga abogado ni Charlene ng plea deal para sa kanya. Kung aaminin niyang guilty siya sa unang degree na pagpatay kay Craig Miller at Mary Souse at magbibigay ng testimonya laban sa kanyang asawa, siya ay bibigyan lamang ng 16 na taon at kalahating pagkakakulong at maiiwasan ng parusang kamatayan. Pumayag si Charlene at ibinahagi ang lahat ng nalalaman niya sa mga autoridad. Sa Nevada, umamin siya sa ikalawang degree na pagpatay kina Karen Twiggs at Stacy Redican matapos maabot ang isang katulad na kasunduan. Tinanggihan ng Oregon na magsampa ng kaso. Sinubukan ng California na alisin ang plea bargain ni Charlene dahil hindi sila nasiyahan sa kanyang sentensya sa kulungan, ngunit noong 1983, tuluyang inalis ang mga kaso laban sa kanya para sa pagpatay kina Craig at Mary. Si Gerald ay kumatawan sa sarili niyang abogado sa kanyang unang paglilitis. Hindi niya tinanong si Mercedes Williams, ang ina ni Charlene, na isa sa mga pinakamahalagang saksi ng prosekusyon, ngunit tinanong naman niya si Charlene ng 6 na araw. Inamin ni Charlene na ang tanging dahilan kung bakit siya nakisama sa mga krimen ay dahil natatakot siya kay Gerald, na isang marahas at abusadong tao. Kinukuha ni Gerald ang lahat ng pera na kinikita niya mula sa trabaho at minamanipula siya tuwing nagsasabi siyang hindi siya masaya sa sitwasyon. Si Gerald naman ay nagtangkang pababain ang kredibilidad ni Charlene sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga love letter na isinulat niya habang sila ay nasa kulungan at inihayag ang isang relasyon ni Charlene sa isang babae habang naghihintay ng paglilitis. Ipinakita rin niya na isang adik si Charlene. Pagkatapos, pinili ni Gerald na tumayo sa witness stand, ngunit hindi ito nakatulong sa kanyang kaso. Sa halip, ipinakita nito na ang kanyang mga kwento ay puno ng inconsistency. Huling hirit niyang humiling sa hurado na maniwala sa kanya sa pananampalataya, kung wala ng iba. Hindi naniwala ang hurado at hinatulan siya ng kamatayan para sa pagpatay kina Craig Miller at Mary Soures noong June 21, 1983. Siya rin ay sinampahan ng kaso at nahatulan sa pagpatay kina Karen Twiggs at Stacy Redican. Natagpuan ang mga bangkay nina Brenda at Sandra sa Lassen County, California, bagaman hindi siya hinatulan para sa mga pagpatay na iyon. Nanatiling itinatanggi ni Gerald ang kanyang pagkakasala at namuhay ng tahimik sa bilangguan. Pumanaw siya noong 2002 sa edad na 56 dahil sa cancer habang naghihintay ng execution. Noong Hulyo 1997, natapos ni Charlene ang kanyang sentensya at pinalaya siya. Habang nasa kulungan, malawakan niyang pinag-aralan ang psychology, business and Icelandic literature. Sa isang panayam, inangkin ni Charlene na isa rin siyang biktima ng sinabi niyang may mga biktima na namatay at may mga biktima na nabuhay. Inabot ako ng matagal bago ko na-realize na isa ako sa mga nabuhay. Idinagdag din niyang sinubukan kong iligtas ang ilan sa kanilang buhay. Ngunit si Hal Soures, ang anak ni Mary Soures, ay hindi sumasang-ayon sa pananaw ni Charlene at sinabi sa isang interview, siya ay masama gaya ng kanyang ginawa.